In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Solemnity of the Most Holy Trinity, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang Santatlo, Most Holy Trinity. Ipinapaalala sa atin ng mabuting balita ang pinakadakilang katotohanan ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ni Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi ipinadala ng Ama si Jesus upang hatulan tayo, kundi upang iligtas tayo. Ito ang larawan ng Santatlo. Ang Ama na nagmamahal, ang Anak na nagliligtas, at ang Espiritu Santo na nagpapabanal at gumagabay sa atin araw-araw. Sa unang pagbasa, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Ako ang Panginoon, mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat hanggang ngayon. Ganito pa rin ang Diyos. Sa kabila ng ating mga kahinaan, pagkakasala at pagkukulang, patuloy niya tayong minamahal at binibigyan ng pagkakataong makabalik sa Kanya. Paano manatili
sa pag-ibig ni Kristo sa panahon ngayon. Manatiling tapat sa banal na misa, tuwing linggo at mga araw ng obligasyon. Madalas na mangumpisal upang malinis ang kaluluwa at mapalakas laban sa tukso. Magdasal araw-araw, lalo na ang Santo Rosario at Divine Mercy Chaplet. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa pamilya, kaibigan, social media, at komunidad. Tulad ng sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, nagiging instrumento tayo upang ang iba ay mapalapit din sa Kanya. Mga halimbawa ng mga santo, si San Francisco de Assisi, iniwan ang kayamanan upang mamuhay sa kababaang loob at pagmamahal sa Diyos. Si Santa Teresa ng Calcutta, naglingkod sa pinakamahirap bilang tanda ng pag-ibig ni Kristo. Si San Juan Pablo II, buong tapang na ipinangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Si San Padre Pio, naglaan ng kanyang panalangin ng kanyang buong buhay sa panalangin, kumpisal, at pagtulong sa mga makasalanan upang makabalik sa Diyos. Ang mga santo ay hindi naging banal dahil perpekto sila, kundi dahil araw-araw nilang pinipili ang Diyos at nagtiwala sa Kanyang awa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa ngalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghilom na kamay. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at ng aming buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood
ng pagninilay na ito, lalo na ang mga may dinaramdam sa katawan, isip at kaluluwa. Ingatan mo ang lahat ng aming mga pari, seminarista, relihiyoso at relihiyosa. Patnubayan mo po ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko si Monsignor Claro Caluya, ang aming mga kapatid sina Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng lingkod sa iyong simbahan. Gabayan mo ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Ipinagdarasal din namin ang mga yumao, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pagkalooban mo sila na walang hanggang kapahingaan at liwanag na walang hanggan sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at anumang panganib. Sa katawan, sa kaluluwa, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.